Maayong hapon sa tanan ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo pinaagi sa sulat ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Kini ay atong pagasugdan ni ining hapuna. So kung atong tanawon ang purpose sa pagsulat ni ining epistle ni Apostol Peter ngadto sa mga Kristohanon ay to encourage them sa nga maatubang nila ang persecution so that the true grace of Jesus Christ would be evidence in their Christian life. So, para doon nag-i-ebidensya nga tinuod silang mga Kristohanon maunang gitugot sa atong Ginoong Dios ang testing sa atong mga pagtuo. Dahil ang pinaka-the best nga testing sa atong pagtuo mao ang mga kalisdanan. Kung kita ay magpadayon pagid sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo o dili ba? Kadtong dili magpadayon, ibig sabihin taphaw lamang ang iyang pagtuo o tuo-tuo lamang. Sumantod pa sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14, mga hinigugma ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. So kini nga mga pagsulay ay pagsulay kini sa ilang pagtuo. So masakit daw nga pagsulay nga moabot kanila. So dili kini basta-basta nga mga pagsulay. Tapos ayaw ninyo isipa nga kahibulungan ang nahitabo kaninyo. So ang unang-una kong pangutana din nga ang mga dili Kristohanon o ang mga dili tinuod nga mga Kristohanon, sulayon ba ang ilang pagtuo sa Ginoo? For sure dili sulayon dahil wala silang pagtuo. Ang sulayon sa atong Ginoong Dios ay kadto lamang mga Kristohanon nga dunay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Pero pag sinabi mong Kristohanon, automatic na yan na doon na siya pagtuo sa atong Ginoong Kristo, nga ibig sabihin, submissive siya sa atong Ginoong Kristo through His written word. So, maugin na ang tinuod nga Kristohanon. Pag sinabi niyang Kristohanon siya, pero dili gani gabasa sa pulong sa Ginoo, questionably ang iyang pagka-Kristohanon dahil ang atong textbooks, ang atong guide kada adlaw sa atong kinabuhi, mauman ang written word of God nga anaa sa Bible. So balikon ko ang verse 12 ng 1 Peter chapter 4. Mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulungan ang nahitabo kaninyo. Verse 13. Hinuon paglipay kamo kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Ibig sabihin ang mga pagsulay sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo ay mauni ang sa samang paagi nakaambit na kita kung paano si Jesus Christ ay nagsuffer sa iyang yutanong pagkatao o kinabuhi, sa iyang tawhanong kinabuhi ay sa atong mga nasinatian nga pagsulay sa atong pagtuo ay nakikihati kita sa iyang mga pag-antos. Matod pa din nakaambit, nakashare, nakikihati. Kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. O mahingpit na gayud ang inyong kalipay kung ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. So kanus aban niya ipakita ang iyang gahom sa tanan ngadto na sa second coming. Mahingpit ang atong kalipay bisan karon wala nato nakita si Jesus Christ in our naked eyes, pero sa panahon sa iyang second coming makita na nato siya, buhi man kita o patay. Kung buhi man kita, ang atong lawas nun o katawhanong lawas ay mabayloang kini sa lawas nga parehas gayud kaniya. Verse 14. Busa kun pakaulawan kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Kristo, bulahan kamo kay kini nagpasabot nga anaa kaninyo ang makagagahom nga espiritu. The Almighty Holy Spirit is with you kung kamo ay na nakasinati pakaulawan persecution. Tapos sa mga istorya ni pakaulawan nga mao ang espiritu sa Dios. Kung silutan kamo hinaot nga dili tungod kay nakapatay kamo og tao o nangawat o nagbuhat og dautan o nanghilabot sa kinabuhi sa uban. Apan verse 16, kung silutan kamo tungod kay kamo Kristohanon, dili kamo angay maulaw, kun dili
magpasalamat hinuon kamo sa Dios tungod kay gitawag kamo ni ana nga ngalan. So ang usa ka Kristohanon kung siya ay gi-persecute, kung siya ay anaa sa kalisdanan, makasinati sa kalisdanan tungod kay siya ay Kristohanon, gibiay-biay siya, gibutang-butangan siya, matod pa dinhi sa pulong sa Ginoo to Apostol Peter, maglipay magpasalamat hinuon sa Dios tungod kay gitawag kamo ni ana nga ngalan, ni ana nga sitwasyon. Dito sa verse, kung ka nakamali, verse 23, 22 or 21, matod pa dito nga gihatagan kita og example sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa mga pag-antos. Kung paano nag-antos ang atong Ginoong Kristo, yan daw ay halimbawa niya na angay natong pagasundon. So, gi-encourage atong Ginoong Dios through Apostle Peter ang mga Kristohanon nga anaa sa taliwala sa persecution ug sa mga pag-antos tungod kay sila mga Kristohanon. Dili kay unsa pa man kun dili tungod kay sila mga Kristohanon. Sa 1 Peter chapter 5 verse 12 muningingon sa pulong sa Ginoo, gihimo ko kining hamubo nga sulat. So mubo daw nga sulat matod pa ni Apostle Peter ngadto siyang gisulatan, pero 5 chapters ni siya nga usa na ka libro pero matod pa niya gihimo ko kining mahamubo nga sulat alang kaninyo pinaagi sa tabang ni Silvano. Kinsa ba ni si Silvano sa ubang translation ay si Silas kini siya nga kauban niya sa iyang missionary journey nga sa pagpadayag o sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa nagkalaing-laing nasod dito sa Asia o dito sa bandang Israel o ng mga kasikbit nga nasod sa iyang kapanahonan. Igsuon ta siya, matod pa ni padayon nga nangin si Apostle Peter, igsuon ta siya kay kang Kristo og masaligan gayon. Hinaot ta nga pinaagi niini nadasig ko kamo og napamatud-an ko nga ang kaayo sa Dios kanato. Pabilin kamo sa iyang kaayo. Ibig sabihin, dunay mga tao nga dunay mga Kristohanon nga dili magapabilin sa kaayo sa Ginoo dahil gisalikway na nila ang Kristohanong pagtulunan. Gireject na nila ang atong Ginoong Kristo ug ang iyang pagtulunan. Atong kahibal-an nga ang atong Ginoong Kristo ug ang iyang written word nga niya sa Biblia, iyang pagtulunan, Christian teaching ay di gid na magkahiwalay. Si Jesus Christ ay nagistorya o gisulat sa iyang mga apostles, mao niya ang resulta, written word of God nga ana sa Biblia. So Apostle Peter even used the suffering of Christ as an example that we should follow. Muna akong giingon ganina. 1 Peter chapter 2 di ay dili chapter 1. 1 Peter chapter 2 verse 21. Matod pa din ang pag-antos ni Kristo alang kanato. Nganong nag-antos si Kristo man alang kanato. Nag-antos siya, nagpakamatay, gitugot niya nga mamatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atong mga kasalanan. Mahuman siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo kinsa mang tao, individual, nga mutuo kaniya magkaroon ng kapasayloan sa ilang mga sala ug ma-restore ang ilang guba nga relasyon sa Dios Amahan o sa atong Ginoong Dios nga munang ma-restore ang father and child relationship dahil sa pagtuo nato sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa din ang pag-antos ni Kristo alang kanato maong panag-iingnan nga angay natong sundon. So gihatagan ta, gipakita ni Jesus Christ ang iyang pag-antos para daw atong sundon. He has given us the example of suffering that we should follow. Og mao kini ang katuyuan kon nganong gitawag kita sumautay kini. Mao ning reason nganong gihimo kitang Kristohanon, gihimo kita niyang anak dahil para masunod nato ang iyang pag-antos. Balikon ko, panag-ingnan nga angay natong sundon og mao kini ang katuyuan kon nganong gitawag kita aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. So ang usa ka Kristohanon ay gi-expect na gyud sa atong Ginoong Dios nga ang iyang kinabuhi ay ang pattern sa iyang kinabuhi, ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Nga kung paano nagkinabuhi ang atong Ginoong Kristo, tawhanong nagkinabuhi ning kalibutana,
mausab ang usa ka Kristohanon. Mao kana nga ang guide nato sa kadaadlaw sa atong paglakaw niining kalibutan na mao ang iyang pulong, ang iyang written word nga ana nato mabasa sa Bible. Mao nang hinungdan nga ang Bible gisugo gayud sa atong Ginoong Dios sa iyang katawhan. Nganong iyang katawhan man iyang gisugo niini? Kay ang dili niya katawhan dili na mubasa sa Bible. Tinud-anay lang. This is a hard truth. Ang dili Kristohanon dili mubasa sa pulong sa Ginoo dahil gi-reject nila ang atong Ginoong Kristo, apil na ang iyang teaching. Mao na nga gisugo sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios nga basahon ang iyang pulong ay ang mga Kristohanon lang yon. Gani naapay daghang mga Kristohanon nga dili gabasa sa pulong sa Ginoo kay kapuyan sila. Pero diha makita nato ang tinuod nga Kristohanon. Dahil kung nagabasa siya sa pulong sa Ginoo, mahibaw-an niya kung paano niya ikinabuhi ang iyang kinabuhi nga pinakulam sa Ginoo sa kadaadlaw sa iyang kinabuhi. Muna nga, og mao kini ang katuyuan matud pa sa ni Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 21, og mao kini ang katuyuan kung anong gitawag kita aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. So, atong pagkatandaan na unsa ba ang atong gitun-an karon nga libro nga ana sa Bible. Pagkatandaan nato nga ang Bible ay composed of 66 books, 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. So mauna ang kabuuan ng Biblia dahil mauna ang nakapasa sa gihimong kanon sa mga apostolis o sa Old Testament ng mga church father o mga amahan sa pagtuo. 66 books lamang ang pumasa. So, kinsa ba, who is the human author of this epistle sa 1 Peter and the 2 Peter? Siyempre, ay tungod sa pangalan, si Apostol Pedro. Peter is the human author of this epistle. Dahil na ngalandaan, the apostle, the first epistle of Peter. Sumo na. Matod pa sa verse 1, ako si Pedro, na apostol ni Jesucristo, nagapangamusta ako kaninyong tanan, nga mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag o nagkatag tungod sa persecution o nagapuyo sa Ponto, Galicia, Cappadocia, Asia o Bithynia. So kining mga lugar nga iyang gisulatan ay mga probinsya ni silang mga dagko nga lugar. Gani din nato makita ang 7 churches sa Revelation sa Asia Minor. Ang Ephesus, Smyrna, Philadelphia, din nato makita sa Asia Minor. Na kung saan kining sulat ni Apostol Peter ay posibleng nabasa sa mga Kristohanon dito sa Ephesus, dito sa mga lugar sa Asia Minor. Kung atong tanawon in the 1st century AD, kung saan kini nga sulat ay namugna o nabuhat ni Apostle Peter through the guidance of the Holy Spirit, in the 1st century AD, the composition of the letter is different sa ato karon. Dahil sa ato karon, ulahin na ang ngalan nato. Ulahin na ang ngalan nato. Pero sa ilang kapanahunan, sa Jerusalem, sa Israel, una ang ilang pangalan. So, muna atong ibasa kanina. Ako si Pedro, nga apostol ni Jesucristo. So, they first introduces themselves before going further. Ang Bible doon ay duha ka author, kung atong tanahon. Divine and human author. Ang tao nga nagasulat ni ini, ug ang Espiritu Santo, or ang atong Ginoong Dios nga naga-supervise, nga naga-control sa tao nga musulat ni ini para walay pagkamali nga iyang maisulat. Ang tao ay pwedeng magkamali. Sa halimbawa, si Apostle Peter ay pwedeng magkamali, pero ang Espiritu Santo nga nag-guide kaniya, nag-control kaniya, ay dili pwedeng magkamali. So, ang Holy Spirit nga mao ang nag-supervise or nag-direct sa human author para maisulat ang Word of God. So, dunay duha ka nature nga nagdala sa pagsulat sa Biblia.
human author, which is the people nga like us, pwedeng magkamali, and the Holy Spirit nga dili pwedeng magkamali. So, unsa ba ang original nga ngalan ni Apostol Peter? So, tanawon nato kung unsa ba ang original niya ngalan. Ang ngalan ni Apostol Peter originally ay si Simon. Si Simon. Pero gibayloan kini sa atong Ginoong Kristo pagkakita niya ni Pedro, ni Simon Peter na iyang ngalan. O atong makita nga sa New Testament, isa lang atong mabasa nga ngalang Peter, si Apostol Pedro ra. So, Peter given name was Simon. Siya ang original niya, sa bata pa siya, Simon iyang ngalan. But Jesus, on meeting him, said he would be called Cephas or Petros or Pedro. Matod pa sa Mark chapter 3 verse 16, mao kini ang 12 nga iyang gipili. 12 ka apostoles nga gipili sa atong Ginoong Kristo. Si Simon nga iyang ginganlan og Pedro. Gibayloan niya ang ngalan ni Simon sa Pedro or Cephas. Nga ang bot pasabot ay gamay nga bato. John chapter 1 verse 42, gidalan niya si Simon kang Hesus. Pagabot nila kang Hesus, gitutukan ni Hesus si Simon or si Simon. O giingnan, ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon tawgon ka na nga Cephas. Ang Cephas sa mausab sa ngalan nga Pedro. Ang buti pasabot, bato. Ang atong Ginoong Kristo ay ang dako nga bato, si Apostol Peter ay gamay lamang nga bato. The Greek translation of the Aramaic word, Cephas, is Petros, and the word in both languages means stone or rock. Matod pa sa Matthew chapter 16 verse 17 to 18, muning gingon, giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas or anak ni John. Kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ngano man, ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw kay unsa bay giistorya din ni Apostol Peter, gitawag niya kay Jesus Christ nung mingon si Jesus Christ nga, kamo unsa man ang inyong pagtan-aw kanako, kinsa man ako sa inyong mga mata, sa inyong pananaw, sa inyong pagtuo. Matod pa ni Peter, you are the Son of the living God. You are Jesus, the Son of the living God. Busa, matod ba, muning gingon dahil nga, bulahan ka Pedro dahil dili tao ang nag-udyo kanimo nini, kung dili ang Diyos nga gamhanan. Pagabot din sa verse 18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato. So, some religion ay ilang believe nga gitukod ang Christianity kay Peter. Dili pwede na dahil si Pedro ay sama kanato. Sama kanato nga pwedeng magkamali. Si Pedro ay gamay nga bato. So, ang pagkasulat din ikaw si Pedro og ibabaw nining bato. So, kung kay Pedro, gidiretso lang unta, pero sinabi niya, ibabaw nining bato nga mao si Jesus Christ. Tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Dili makapildi sa simbahan sa atong Ginoong Kristo. Munang more than 2,000 years ang simbahan sa atong Ginoong Kristo, nag-agi na sa grabe nga persecution, gustong gubaon ang simbahan nga mawala, ang iyang written word gustong sunugon nga mawala gyud para mawala usab ang Christianity, pero matod sa pangako sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga 12 apostles, ultimately gikuanggin niya iyang gi-specify si Apostol Peter, matod pa niya nga bisan ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Sa English nga translation, even the gates of Hades or the gates of hell cannot destroy the church of God. So munang hangtod karon na agihapon ang Christianity, na agihapon ang mga tao nga nagapadayag sa pulong sa Ginoo para bisag wala na si Jesus Christ nga kauban nato, na amay Espiritu Santo nga nagagabay kanato,
padayon ang buluhaton sa Ginoo, padayon ang Kristyanismo. So Jesus' description of Simon's future strength of character became his personal name. Peter, stone or rock. Dahil si Apostol Peter, siya ang band leader sa 12 apostles. Sa pagkakita ni Jesus Christ kay Peter, itutukan daw kini niya, ug matud pa niya, dili ka na Simon ang imong pangalan, kung dili ikaw na ay rock, stone, gahi gini si Apostol Peter. Subo lamang pamalandungon dahil niini nga context kining Matthew chapter 16 gikan pa sa buong chapter hangtod din sa 18, si Apostol Peter lang ginagingon nga, you are the Son of the living God. Mo nang pananaw niya kay Jesus Christ. Mo nang nag-ingon kay Jesus Christ, bulaan ka. Pero pag abot sa unahan, dinhi man siguro sa bandang unahan sa 18:19, basta dinhi gyapon sa chapter 16, ay girebuke niya si Peter. Matod pa niya kay Peter, pahawa ka na ko Satanas, ang tanaw kay Peter ay si Satanas na. Pero before, ang iyang gamit, bulahan ka because ikaw lang ang nagsulti nga, I am the Son of the living God. Taod-taod, gignan niya nga, pahawa Satanas, hadlang ka. Di ang imong giisip, imong huna-huna, dili sa Ginoo, dili para sa Ginoo, kung dili tawhanon nga huna-huna. Grabe, no? Grabe. So, muna ang hulagway ni Apostle Peter. From Simon to Peter. From Simon to rock. So, dahil nakita sa atong Ginoong Jesucristo kung unsa ang pagkatao ni Apostle Peter. Siya ang taong lunod patay gyud sa atong Ginoong Jesucristo. Grabe ang commitment gyud sa atong Ginoong Jesucristo. Dahil mupatay ginig tao tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Makig-away gyud. Dahil nung gidakop na si Jesus Christ sa pangunguna ni Judas Iscariot, gidakop na siya sa mga sundalo ng Romanhon. Ang unang may duol sa kay Jesus Christ ay gitigbas ni Apostol Peter ug natangtang ang dalunggan, na igo ang dalunggan sa taas-taas ng kutselyo nga daladala niya. Dinyan nato makita nga sila ni Apostol Pedro, bisan sila ay suod kay sa atong Ginoong Jesucristo, dahil for 3 years, more or less 3 years, kauban adlaw-adlaw ang kauban sa atong Ginoong Jesucristo. Ang teaching sa atong Ginoong Jesucristo ay about love. Pero bisag sa dispiras na sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, may dala-dala paghapong kutsilyo si Apostle Peter nga andam mo patay dahil gamit nga niya ito, al kinagpas niya ang dalunggan sa servant sa high priest nga si Malcolm, kung ako nakasayop, si Malchus kung ako nasayop. So unsa ba ang buot ipasabot sa apostol? Dahil ang karakter sa trabaho ni Pedro ay apostle. So unsa ba ang buot ipasabot sa apostle? Apostle is one sent on a mission or sinugo. Murag ambassador. Gisugo siya in the name sa nagsugo. Munang apostle is one sent by or on a mission. Matod pa din sa verse 1, ako si Pedro nga apostol ni Jesucristo. So, ang 12 apostles, apil na si Apostle Paul, are called apostles in office. Office na sila. Sila ang gihandpik sa atong Ginoong Jesucristo para pangunahan ang Kristohanong pagtulunan ang iyang simbahan. Nganong naapil man si Apostle Paul, dahil noong si Apostle Paul ay kinalaban niya ang mga Kristohanon sa Way of Damascus, nagpakita ang atong Ginoong Jesucristo kaniya o nahulog siya sa iyang gisakyan nga kabayo o nabuta siya. So, face to face nakita niya ang atong Ginoong Jesucristo, ingon na ana ang pagtawag sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang 12 apostles. Una nga si Apostle Paul, apil na, ika-13 na nga apostles sa atong Ginoong Jesucristo, they are in office. All Christians, kitang tanang nga mga Kristohanon, apostles gapunta, pero in function na sa trabaho. Kita ay gisugo sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios sa trabaho na, dili na sa office. Muna nga ang mga apostles karon nga self-claim nga mga apostles daw sila,
in office ay questionable dahil ambot lang kung nagpakita baka ang Ginoong Kristo sa ila. Dahil kung nagpakita ang Ginoong Kristo sa ila, risen Christ, patay gid siguro sila. Dahil kung atong pakatandaan, nung si Jesus Christ, the risen Lord, in Revelation chapter 1, nung magpakita siya ni John the Beloved, kinsa ning John the Beloved, pinakasuod kini sa atong Ginoong Kristo. Nung magpakita siya kay John the Beloved in the islands of Patmos, kung saan gisugon niyang isulat ang Book of Revelation kay Apostle John, pagkakita ni Apostle John sa atong Ginoong Kristo, natumba siya nga mura daw siya patay. Si John the Apostle na yon, John the Beloved na yon. Kung sa nakaang Kristohanon nga sa self exalt sa ilang kaugalingon ng apostles daw sila, tulo lang ang apostles in office. The 12 apostles nga namatay si Judas, gipayloan ni Matthias, og si Apostle Paul. Og ang tanang mga Kristohanon pwedeng apostles o apostles kita in function sa trabaho na lang. Kay kitang tanan gisugo sa atong Ginoong Kristo para mo testify mahitungod kaniya, mo witness mahitungod sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Kristo. Function na lang ta sa trabaho na lang, dili sa office. Klaro. Muna nga salamat sa pagpananaw ni Sister Eileen. Matod pa niya din maying hapon, Pastor, tsada imong view sa likod. O, tsada kina akong view sa likod kay ni ako sa medyo sa kuan nature nga lugar nga kuan. Nagbiyahe gid ko sa wala rin. Maying hapon sa Len. Maying hapon Len. So sa 1 Peter chapter 2 verse 9, apan kamo kinsay giingnan nani mga Kristohanon sa Asia Minor. Apil na kita karon kay i-adapt naton ni nga sulat. Apan kamo mga pinili, mga pari sa hari ug mga tawhan sa Dios, nahimo kamong iya aron magmantala sa iyang kahibulungan nga binuhatan. Tanang mga Kristohanon dipili sa atong Ginoong Dios sa usa ka purpose para magmantala sa iyang kahibulungan sa mga milagro nga gihimo, sa mga provision nga gihimo sa atong Ginoong Dios kanato. Siya ang nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag. From darkness, which is speak, ito ay naghulagway sa buhay nga influenced by the devil, kangitngit, gitransfer daw kita sa kinabuhi nga kahayag, influenced by the Holy Spirit o sa atong Ginoong Kristo nga atong pagalaktan. So, mana. So, padayon ta sa 1 Peter chapter 1 verse 1, asa ba ang physical nga location sa mga pinili sa Ginoo nga iyang gisulatan ni Apostle Peter? Nasa verse 1, ang physical nga location ni ining mga tawhana, dahil doon ay physical nga location, doon ay spiritual nga location. Ang ilang physical nga location ay ang lugar kung saan sila nagpuyo. Matod pa din specifically, Peter was addressing the church in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, all provinces in Asia Minor. So, mao na ang physical nilang nahimutangan. Mao nang gingon din nga, nangamusta ako kaninyong tanan nga mga pinili sa Ginoong Dios nga nagkatag or nagkatibulaag ug nagapuyo sa Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia ug Bithynia. Kung atong tanawon, ang Pontos nga lugar, Ponto or Pontos, were people there in Jerusalem during the events of the Pentecost. Nung panahon nga Feast of Pentecost, daghan kaayong tao sa Jerusalem dahil ang nagkalaing-laing mga nasod nga na-convert to Judaism ay miadto sa Jerusalem para padayon nga pagsimba sa atong Ginoong Dios. Ug niining higayuna mibaba nahitabo ang pangako sa atong Ginoong Dios sa Joel chapter 2 verse 29 kung wa ko masayo nga ibubo niya ang Espiritu Santo sa tanang katawhan nga mituo sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa Acts
chapter 2 verses 8 to 9, mga matapos silang lukuban sa Espiritu Santo, sila ay nag-speak in other languages or speaking tongues. So, matod pa sa verse 8, ang comments dahil sa mga tao, apil na ang mga tao sa Pontos, natuwa sa Jerusalem, nganong makasulti man sila sa atong kaugalingong pinulungan, nga sila ay mga Israelita man, nagpuyo sa Galilee. Pero nganong nakasulti man sila sa mga Arab nga sinultian, Croatia nga sinultian, Mesopotamia nga sinultian, nagkalaing-laing nasod kini sa Asia. Ang uban kanato, matod pa din sa verse 9, ang uban kanato taga Persia, may mga taga Media, o ang uban taga Elam, may mga taga Mesopotamia, Judea, o Cappadocia, may mga taga Punto, o Asia. So nagkalaing-laing mga tao tungkol sa speaking in tongues, nagihatag sa Espiritu Santo ngadto sa 120 ka mga disciples sa upper room. Tungod sa pag-abot sa Espiritu Santo, sila ay nagkaistorya sa pinulungan nga wala nila istadihi, wala nila tuni. Biglang nag-istorya sila. Halimbawa, Chinese, naka-istorya sila ng Chinese. O ang makasabot lamang niini ang mga Chinese. O kato, bisag dili Chinese, basta gi-empower siya nga masabtan niya ang sinultian nga gisulti sa nag-speak in other languages. So muna ang speaking tongues. Muna ang nahitabo sa Acts chapter 2 verses Acts chapter 2 na kung saan di na pwedeng maulit pa. Dahil isang bisis lang ibo sa Ginoong Diyos ang Espiritu Santo, o grabe ang resulta. After that, 3,000 ka mga tao ang na-convert to Christianity. Dinhilang muna kita kutob ug sa sunod na dahil murag may nanawag sa ako dahil murag nag birthday party sa silingan namo, so kinahanglan nga nagpakaon kita sa spiritual nga pagkaon, makaon sa physical nga pagkaon, o maki-birthday ta sa atong silingan. Og salamat kayo sa tanan nga nagatanaw o magatanaw pa nini nga pagtuon bukas or the other day, next day, pwede natong ipadayon ko kini sa total laan naman sa Facebook kini, nasa sa personal YouTube nako channel sa YouTube ay masubaybayan nato kini kung dili kita makasubaybay sa live. Daghang kaayong salamat sa tanan, ang Ginoo manalangin kaninyo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang manak sa Diyos magaingong. Amen and Amen.